umpisa ang eksena at makikita ang pagdating ng mga doktor at sa paghahanda sa mga gamit para sa operasyon kay 08. Samantalang makikita naman ang grupo habang namamangha si 016 sa mga gamit at mga doktor na dumating na tila isang ospital ang biglang nalipat sa kanilang lokasyon. Habang makikita rin naman ang pagkamangha ni 018 sa mga dumating na sa mga itsura at mga gamit nito, tila ito ay mula sa kilalang Bailey family. Nagtataka ito kung paano nagawa ni Eugene na humingi ng pabor sa pamilyang ito. Subalit makikita naman si 04, sinasabing hindi na daw mahalaga iyon. Sa katulad daw ni Eugene na trinaydor daw sila noon, ay dapat lang gawin niya ang mga bagay na ito sa kanila. Samantalang makikita naman si 032, napapaisip na sa mga gamit at mga doktor na dumating. Napabulong na lang itong maaari na daw maging ligtas si 08 ngayon. Samantalang makikita naman ang grupo nila 02, napapaisip ito sa sinabi sa kanila ng doktor, na masyadong malubha nga daw ang kalagayan ni 08, subalit gagawin pa rin nila ang lahat ng kanilang mga kakaya. At habang makikita ang paglipas ng oras, makikita naman sila 04 na napansin ang pagdating ng isang sasakyan. At dito ay makikita ang pagdating ni Eugene na sobrang ikinagulat ni Alice at pagtingin dito ni Eugene. Makikita ang muling pagkabigla ni Alice at napapatanong sa kanyang isip na ano ang ginagawa ng batang ito sa kanilang lokasyon. Subalit makikita ang agad na pagbati dito ni 06 na muling nagpabigla kay Alice na agad din naman tinanong nito ang iba na kung kilala ba nila ang batang si Eugene. Subalit makikita naman si Eugene sa agad nitong pagkamusta sa kalagayan ni 08. At dito ay sumagot si 018 na 10 oras na daw ang nakakalipas nang magsimula ang mga doktor sa kanilang operasyon. At dito ay makikita ang mukha ni Eugene sa pag-aalala nito sa sinabi ni 018. Subalit agad itong pinakalma nito na wag na daw itong magalala at nagpapasalamat din ito dito dahil daw sa kanya ay nagkaroon ng sapat na oras at gamit para magamot si 08 ng tama. Dagdag pa nito na kung hindi dahil kay Eugene, balak na daw nilang sakupin ang hospital na malapit dito para magamot lamang si 08. At panigurado daw na magiging delikado sana iyon. At kakain ng mas maraming oras na wala ding kasigaruduhan na magagamot si 08. At habang makikita ang lahat sa pagngiti nito dito, muli itong nagpasalamat kay Eugene dahil kahit papano, mas malaki na ang tsansa na makaligtas si 08 ngayon. Samantalang makikita naman ang paglapit ni Eugene kay 02. Humihingi ito ng paumanhin sa pagdedesisyon nito ng walang pasabi dito. Subalit tahimik lamang si 02 at biglang napatingin ito kay Alice na biglang nagsalita. Tinatanong nito na sa kanyang nakikita ang batang si Eugene ay ang tinatawag na 01. Subalit sa pagtahimik lamang ng mga ito, makikita naman ang patuloy na pag-iisip ni Alice na sa grupo ng The Numbers na matagal na nilang pinag-aaralan sa Forest Group ng mahabang panahon at sa isang taong namumuno dito na tinatawag na 01. Agad din itong naisip sa unang oras na nakilala niya ito sa SW. Hindi talaga makakaila sa mga kakayahan na nakita nito dito. Masasabing malayo ang abilidad nito sa grupo ng mga security guard sa lugar na iyon. Dagdag pa nito na masyadong malayo din ang kakayahan nito kung ikukumpara sa mga agents sa grupo nila na Forest. Naalala din nito ang huli nilang pagkikita sa pagtanong ni Eugene kung mayroon ba itong pamilya. At dito ay agad din nitong naalala ang pagtulong sa kanya ng The Numbers sa pagsagip nito sa kanyang kapatid. Napapaisip ito kung paano nila nalaman ang mga bagay na iyon sa kanyang pamilya. Naalala din nito ang hindi kilalang tao na nagligtas sa kanya noon, na sobrang napapaisip ito sa intensyon at bakit siya tinutulungan nito. At habang naaalala na nga nito ang batang si Eugene, ay agad na lang itong napatawa ng malakas, hindi ito makapaniwala na ang batang ito ay ang tinatawag nilang 01. At habang napapatingin ang grupo kay Alice, napapatanong ito na bakit sa murang edad ni Eugene ay bakit ito nagtataglay ng ganoong pambihirang kakayahan. At bakit nga daw nila siya tinulungan noon. At sa paglapit nito kay Eugene habang sinasabi na kahit hanggang ngayon, hindi pa rin niya maintindihan ang lahat. Pero kung dahil nga daw ito sa batang Eugene na tinatawag na 01, agad nitong iniabot ang kanyang kamay para magpasalamat. Nakangiti itong sinasabi na sa wakas magagawa na niyang magpakilala dito ng formal at sa pagpapasalamat dito ng maayos. Subalit agad din naman nagsalita si Eugene na hindi lamang naman daw siya dahil tinulungan din naman daw siya ng kanyang mga kaibigan. At formal nang nagkamay ang dalawa, samantalang lipat ang eksena sa di kilalang lugar at makikita dito ang grupo ng Mercenary Union. Isa ay naguulat sa nangyaring labanan, sinasabing sa bilang na 60 kasama ang mga leader nito, 30 ang namatay at 9 ang sugatan. At sa grupo ng mga kalaban maliban sa isa, walang sinuman ang namatay dito. At dito ay nagsalita ang leader ng may inis sa nangyari, na sa halip sila ang mang-ambush ay tila kabaliktaran ang mga nangyari sa mga ito. At habang makikita ang pagtahimik ng lahat, dagdag pa ng leader at tinutukoy ang mga namuno sa grupo ng kanilang operasyon na binigo sila nito. At sa patuloy lamang na pagtahimik ng mga ito, makikita ang biglang pagsigaw ng leader na sumagot nga daw ang mga ito. Subalit isa ang sumagot sa mga ito, sinasabing hindi nga daw ang leader ang mismong humarap sa mga ito.
kaya hindi nito mapapaliwanag ang nangyari sa kanila. Dagdag pa nito, tila multo ang mga nakaharap nila. Masasabi mong kinakalaban mo sila pero hindi mo matutukoy ang mga itsura at lokasyon ng mga ito. At sa pagsagot ng leader na kung ano nga daw ba ang mga kabaliwan na pinagsasabi nito. Subalit sumagot naman si Volt ng may inis, sinasabing tama si Arnold. Sa pagharap nila dito, bigla na lang nawawala at napapatay ang kanilang mga kasama nang hindi mo namamalayan. Dagdag pa ni Iskol na tila nagkamali sila ng kalabang pinili. At dito makikita ang leader na tila walang masabi sa mga sinasabi ng mga ito. Samantalang nagsalita muli ang naguulat, na tila kailangan na nilang ipatawag ang iba pang grupo sa operasyon na ito. Samantalang lipat ang eksena sa base nila 02. At dito, makikita na ang pag-alis ng mga doktor. Habang napapatanong naman si 032 sa mga ito, napapaisip ito sa biglaang pag-alis ng mga ito na tila wala nang pakialam kay 08 pagkatapos ng operasyon. Subalit makikita naman ang pagsagot ni 018 dito, na natural lamang daw sa mga ito ang ginawa nila. Dahil sa pagsagawa ng operasyon ng illegal, natural na ayaw nilang madamay sa pagkakamaling ito kung hindi sila mag-iingat. Dagdag naman ni 016, malaki na ang mga naitulong ng mga ito. Maliban dito, iniwan din nila ang mga kagamitan para magamit pa para kay 08. Samantalang lipat naman ang eksena kay Eugene habang nakatingin kay 08, habang makikita naman si 04 na tila naghahanda at makikita rin ang iba pa sa parehas na ginagawa nito. Agad din naman tinanong ni Alice kung ano nga daw ba ang mga pinaplano ng mga ito. At dito ay sumagot lamang si 02 na aatakihin nga daw nila ang base ng kalaban. At dito makikita ang sobrang pagkabigla ni Alice. Subalit agad din naman nagsalita si 018 at sinasabi nito kay Alice na umalis na nga raw ito bago pa ito madamay sa kanilang gagawin. Samantalang bigla din naman nagsalita si 02 kay Eugene na manatili nga lang raw ito sa tabi ni 08 at wag na daw itong sumama sa kanila. Na tila sobrang ikinabigla ni Eugene. At sa pagtatangkang pagtanong ni Eugene sa desisyon nito, sinagot lamang ito ni 02 na hindi na daw ito parte ng trabaho na dapat gawin ni Eugene na matagal nang tumigil sa propesyon na ito. At ito ay sobrang ikinagulat ni Eugene. Subalit makikita rin ang pagsasalita ni 018 na dapat lang daw itong manatili sa tabi ni 08 sakali mang magkamalay na ito. At dito ay makikita rin ang pagngiti nila 06 at pabiro pa nitong sinabi na kung magigising nga daw ang kanilang dambuhalang kasama ng walang makita na kahit isa sa kanila ay baka mabaliw daw ito kakaisip. At dito ay makikita lamang si Eugene na napatahimik na lamang sa mga sinasabi ng mga ito. Umpisa ang eksena habang makikita si Eugene habang nakatingin ito kay 08 at naalala nito ang nakaraan nang ibigay sa kanya ang nickname na 01. At dito makikita rin si 08. Tinatanong nito si Eugene kung hindi ba ito masaya dahil nakuha niya ang numero na iyon. Subalit sumagot lamang si Eugene nang nag-aalala dahil ang bansag na 01 ay ang mamumuno sa grupo. Subalit sumagot lamang si 08 nang natural lang na mangamba ito dahil siya ang mamumuno sa mga taong puno ng kasanayan para pumatay at handa na gawin lahat anumang oras. Subalit nagsalita ulit si Eugene. Sinasabi nitong kung ikukumpara sa kanya, si 02, 05 o si 08 ang nararapat sa titulo na yon at mamuno sa lahat. Napapatanong ito na kung ano ang iniisip ni Mad Dog sa pagpili sa kanya. Ngunit ngumiti lamang si 08. Sinasabi nitong hindi lamang ito kay Mad Dog. Dahil maliban sa kanilang tatlo walang sino man ang tumutol dito na ibigay kay Eugene ang bansag na 01. At habang nabigla si Eugene sa sinabi ni 08, dagdag pa nito na kung sakali man sa kanilang tatlo o kung sino man ang maging 01, ang tinatawag na The Numbers ay hindi matatawag na isang matibay na grupo. Sinabi pa nitong, pangit na masasabi. Pero ang bawat isa sa kanila noon ay handang patayin ang isa't isa anumang oras. Pero nang dumating si Eugene sa grupo, nagbago ang lahat. Kaya sinasabi nito kay Eugene na magkaroon ito ng tiwala sa sarili. Dahil simula ng oras na yon, si Eugene na daw ang kanilang leader. Samantalang lipat ang eksena sa kasalukuyan, habang makikita pa rin si Eugene na nakatingin pa rin kay 08, habang bigla naman nagsalita si Alice sa likuran nito na hindi pa rin ito makapaniwala na si Eugene ang tinatawag na 01. Sinasabi nitong ito ang namuno sa The Numbers ng 2 taon, bago ito nagsagawa ng una nilang misyon, at napapatanong ito kung paano ito napamunuan ni Eugene ng maayos. At habang tahimik lamang si Eugene, dagdag pa nitong naiintindihan niya ito na hindi makapaniwala sa nagawa niya. Subalit kung paano daw isipin ni Alice na akala niya ang The Numbers ay marahas sa isa't isa. Subalit kung paano niya ito nakikita ay tila hindi daw iyon ang dapat niyang isipin sa mga ito. Dahil kung paano nila pahalagahan ang isa't isa, hinding-hindi niya daw ito nakita noon kahit kaninong grupo. At habang tahimik pa rin si Eugene, sinabi lang ni Alice kay Eugene na dapat wala itong ipagtaka sa kanyang naiisip. Dahil alam daw nitong ang forest na kinabibilangan niya noon ay pursigido na pag-aralan ang sistema ng camp. Kaya alam nila lahat ang tungkol sa kanila. Masasabi din nitong masyadong namamangha ang forest sa kanila. Dagdag pa nitong sa impormasyon na nakuha nila tungkol sa The Numbers,
Ang bawat isa sa miyembro ay may mga natatanging kakayahan. Ngunit sa kabila ng kanilang mga ugali, mahihirap naman itong kontrolin at ang akala ng iba ay imposibleng makabuo ng isang team sa mga ito. Na kahit si Mad Dog sa report na natanggap nila ay nahihirapan din na kontrolin ito sa gitna ng pagsasanay. Subalit sa di inaasahan na pagkakataon, bigla na lamang kumikilos ang mga ito na isang solidong grupo at nagpapakita ng di kapanipaniwalang pagtapos ng mga misyon. Sinasabi din nitong sa Forest Group pilit nilang ginagaya ang camp sa lahat ng aspeto subalit hindi talaga nila magawa ang pagbuo ng isang grupo. Pilit nilang pinapalakas ang kanilang mga kakayahan para mapantayan ang The Numbers, subalit sa pagbuo ng grupo ay isa sa hindi talaga nila magawa-gawa. Ginawa nila lahat para pag-aralan ang sistema ng camp hanggang matapos sila sa isang konklusyon at dahil nga daw ito sa tinatawag nilang 01 na namumuno sa mga ito. Pinapalagay nila noon na dahil ito kay 01 kung bakit ito nananatiling isang grupo. Dagdag pa ni Alice, pilit silang gumawa ng katulad ni 01 pero nagtapos lamang ito sa maraming pagkakamali at hindi talaga nila magawang magaya ang isang 01. Dahil kung ikaw ang pinakamalas sa kanilang grupo, hahabulin ka lang ng iba para talunin ng mga ito. Kaya sumuko na ang Forest sa paggawa ng katulad ni 01. At bandang huli tulad ng The Numbers noon nang wala ang 01, mahirap itong kontrolin. Kaya nagtapos sila sa pagbuo na lamang ng mga assassin na kayang magtrabaho ng mag-isa. Subalit sa pagtahimik ni Eugene, agad din naman itong nagsalita na hindi niya nga daw pinamumunuan ang The Numbers, ngunit sinabi lamang nito na dahil lahat daw ng kanyang mga kasama sa The Numbers ay tinutulungan lamang daw siya nito. At dito ay nabigla si Alice habang napangiti na lamang habang sinasabing, alam na niya ngayon kung anong dahilan kung bakit hindi magawa ng Forest na makagawa ng katulad ni 01. Samantalang lipat ang eksena sa grupo ng Mercenary Union at dito makikita si Skull habang napapatanong na kung tatawagin nila ang ibang grupo, magagawa daw ba talaga nilang tapusin ang laban na ito? Agad din naman sumagot si Volt na kahit gaano pa man kagaling ang kanilang mga kalaban, tinatablan pa rin naman daw ito ng mga baril. Kahit na masasabing imposibleng matalo nila ito. Kung tatawagin na nila ang ibang grupo at magagawa nilang palibutan ang mga ito, sigurado daw na matatalo nila ito. Agad din naman tinanong ni Skull si Arnold na kung sasama pa rin daw ba ito dahil ang grupo nga daw nito ay naubos na rin at seryoso pa ang mga sugat nito. Subalit sumagot lamang si Arnold na sigurado siyang makakasama siya kahit siya lamang daw mag-isa. At habang naiisip nito si 02, sinabi din nitong hindi siya titigil hanggat hindi niya napapatay ito. Subalit agad din naman nagtanong si Skull sa kanilang leader na kaya nga daw nilang harapin ang mga ito. Subalit hindi ang pinsala na maiidulot nito sa kanila. At kung magiging okay lamang daw ba iyon? Dahil kung mas malaki ang magiging pinsala ang magagawa ng mga ito sa kanilang grupo, maaari daw na maliitin na sila ng iba pang grupo. Subalit sumagot lamang ang leader na mas lalo nga daw magiging kahiya-hiya ito sa kanilang tatlo na leader ng mga grupo, na kung walang gagawin at kung tatanggapin na lang daw nila ang pagkatalo. O lalaban sila at makatanggap ng malaking pinsala, subalit masasabing hinarap naman nila mga ito. At dito ay makikita lamang ang pagtahimik ng mga ito. Subalit biglang may pumasok at naguulat na ang ibang grupo sa gitna ng kanilang misyon ay inaatake ngayon ng di pa kilalang grupo. At dito makikita ang pagkabigla ng leader. Dagdag pa ng naguulat na 4 na grupo ang inatake ng sabay-sabay sa magkakaibang misyon ng mga ito. At sa natanggap na report nito, bigla na lamang daw nawala ang mga kalaban pagkatapos mapatay ang mga leader ng mga ito. At dito habang nabibigla ang leader, napapaisip ito sa mga aksyon na mga ginagawa ng mga ito sa pagpatay lamang sa mga leader ng grupo. At dito makikita na napapaisip na rin sila Volt, na tila gusto ng mga kalaban na balaan sila. Dagdag pa ni Skull na tila gustong sabihin ng mga ito sa kanila na kahit anumang oras, kaya nilang patayin ang mga leader ng grupo ng walang kahirap-hirap. At dito makikita ang pagkabigla ng lahat. Subalit napasigaw si Skull, dahil napaka-imposible nga daw nito. Hindi pa ganoon katagal nang makaharap nila ang mga ito. Subalit tila bakit alam na nila ang mga eksaktong lokasyon ng kanilang grupo. Hindi ito makapaniwala na ito ang kakayahan ng grupong tinatawag nilang The Numbers. Sinasabi pa nitong hindi makapaniwala na sa bilang ng mga ito, magagawa ba talaga ng mga ito na umatake ng sabay-sabay? Subalit dito ay makikita lamang ang pagtahimik ng mga ito. Ngunit biglang tumunog ang kanilang telepono na sobrang ikinabigla ng lahat. Subalit makikita ang pagtataka ng taong naguulat na napaka-imposibleng makatanggap sila ng tawag ng direkta sa telepono nila. Subalit sa pagsagot nito sa telepono, agad itong nakarinig ng boses na kung natanggap na daw ba nila ang kanilang mensahe. At dito makikita ang pagkabigla ng lahat, lalo na si Arnold na naaalala ang boses ni 02. At dito na po natatapos ang eksenang ito. Mag-like at subscribe para sa susunod na kabanata. Hanggang sa muli.